Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw pag-uusapan natin yung mga bagay na I wish I knew before becoming a virtual assistant. And kung babalik ako sa first day ko sa virtual assistant, may mga bagay akong hindi na uulitin at ito yung hindi sinasabi ng karamihan bago ka magsimula. And mas mapapabilis sana yung first client ko kung alam ko lang tong mga bagay na to. So before ako magsimula sa virtual assistant is kala ko madali lang makahanap ng remote job at mabilis lang makakuha ng client. Pero yung reality is meron kang learning curve na dadaanan bago ka maging successful as a VA and merong phase ka na daraanan na tinatawag kong rejection phase. So kung especially yung nagsisimula ka palang mag-apply or ngayon mo palang sinimulang mag-apply sa virtual assistant job postings or ngayon ka palang nagsimulang mag-reach out sa mga client is meron ka talagang dadaanan na rejection phase. And then merong system building na daraanan na kailangan ma-build mo yung system mo kung paano ka mag-reach out or paano ka mag-a-apply sa mga job postings. So, yung VA work, I would say is simple siya, but yung pagsisimula is hindi siya ganun kadali. Lesson number one, you don't need to be perfect. So, yung mga beginners is naghihintay sila or beginners wait too long. Masyado silang naghihintay na kung ano-anong mga bagay. Yung tipong naghihintay sila para maging ready sila and other things. Pero hindi ka magiging ready talaga para sa isang bagay, eh. Magiging ready ka through action. 'Pag ginagawa mo ng isang bagay, dun mo na-realize kung ano yung kulang, ano yung kailangan mo pang i-improve. So, kailangan mo lang gawin ng gawin yung isang bagay or yung pag-a-apply or pagre-reach out sa mga client. And then by that, malalaman mo kung ano yung kailangan mong i-improve. Huwag ka na masyadong mag-over prepare and huwag mo na i-delay yung applications mo. Submit lang ng submit and reach out lang ng reach out to clients and people. Lesson number 2, applications matter more than skills at the start. So kung nagsisimula ka pa lang at beginner ka pa lang, yung volume of applications mo is mas nagma-matter siya compared sa kung ano yung mga skills na meron ka. So, marami sa mga beginners nagfo-focus sila sa pag-aaral ng kung ano-anong mga skills, kung ano-anong mga tools and other things and onti lang sa kanila yung nagfo-focus sa pag-a-apply at pagre-reach out sa mga clients. Pero hindi hina-hire ng mga client yung potential mo. Na-hire ka dahil sa visibility mo. 'Pag nakikita ka ng maraming clients, mas malaki yung chance mo na ma-hire. So, sa umpisa mas magma-matter yung applications mo kaysa sa mga skills mo, especially 'pag beginner ka pa lang. So, kailangan damihan mo yung applications na mga sinasubmit mo. Lesson number 3, consistency is everything. So, kaya ako nasabi 'to dahil yung consistency is tinatalo niya yung talent in the early stage of your career or ayan, early stage of you being a VA or being a virtual assistant. So, kailangan maging consistent ka sa pag-a-apply mo sa number of applications per day. Dapat meron kang goal kung ilang applications per day yung kailangan mong masubmit and dapat consistent ka araw-araw kahit wala kang nakikitang result. Dahil kahit wala kang nakikitang result araw-araw, nag-a-add up pa din yung efforts mo and then after a few weeks is yung mga applications na sinubmit mo a few weeks ago, saka sila nagsisimulang mag-reach out or um, saka sila nagsisimulang maglabasan. So, kailangan mo maging consistent, especially as a beginner.
Lesson number 4, rejection is normal. So, kung marami kang mga applications na sinasubmit is normal lang din na madami kang rejection na marireceive sa mga applications mo. Dahil dahil nga mas madami yung applications na sinasubmit mo. So, mas maraming chances mo of getting a client faster, pero mas malaki din yung chances na ma-reject ka. And it's normal lang and part yun ng process mo. And wag mong tanggapin yung rejections or wag mong tignan yung rejections as something na makakapag-down sa'yo. Like, iniisip mo pag na-reject ka is hindi ka worthy, kulang pa yung skills mo, or hindi ka talaga para dito sa industry na to. Yung rejection is tanggapin mo siya as or tignan mo siya as feedback kung ano yung kailangan mong ma-improve or ano yung kailangan mong gawin para mas mapataas o mas mapaganda yung chance mo na mas makakuha ng client o mas makapag-start sa industry na to. So it's important to remember na rejection is not a stop sign. It is normal and it's part of the process. So keep going lang kahit maraming rejection kang nakukuha. Isipin mo na mas maraming rejection mo, mas marami rin yung chance na ma-hire ka. Dahil mas maraming mga tao yung nakakakita ng application mo and ng resumes mo. And ayun nga yung sinasabi ko, basta mas marami kang applications na sinubmit, mas marami yung rejection na makukuha mo. Pero mas malaki yung chance na makakuha ka ng client. Lesson number 5, your first client is the hardest part. So, ito na yung part na nakakuha ka na ng client mo, ng first client mo. And congratulations to you dahil deserve mo yun. Dahil naging consistent ka at nagpatuloy ka lang kahit wala kang nakikitang kahit anong result. So, ito na, magsisimula ka na sa client mo. And ito yung sasabihin kong hardest phase para sa'yo dahil especially kung beginner ka or switch ka ng industry is mag adjust ka talaga sa mga tools na ginagamit or sa work na ginagawa. Pero ito yung good part is kailangan mo lang siyang bigyan ng a few days or a few weeks para mas makabisado and magets mo yung mga tools and processes na ginagawa nyo for whatever kind of work you're doing. So, just know na normal lang na magiging mahirap yung first few days or for first few weeks mo with your client, pero it will get better. And then after your first client, the momentum builds up, and I would say getting in is harder than staying in. So mas mahirap makapasok sa industry than staying in the industry. So once nakapasok ka na, um, your momentum builds up and mas maraming opportunities and client ka nang makukuha. So ngayon, ano nga ba yung gagawin ko differently if ever magsisimula ulit ako sa umpisa, like as a beginner and with no experience? So for me, mag apply ako ng mas maaga sa mga job postings. So even kahit hindi pa ako ready is mag apply lang ako ng mag apply and magsasubmit ako ng applications as long as I think yung job na pino-post is alam kong kaya ko siya sarili ko, mag apply lang ako ng mag apply. And then I will stop overthinking. Hindi ko i-overthink yung mga applications ko. I would just submit and submit. And hindi ko i-reject yung sarili ko. Hayaan mo sila yung mag-reject sa'yo. And I would say I would follow a simple system. So, meron kasi akong system na pina-follow dati. Like, minimum of 60 applications per day yung sinasubmit ko. Tapos, hindi talaga ako bumababa dun. So, mag-follow ka ng simple system para sa sarili mo. Mag-set ka ng minimum number of applications per day na dapat mong isasubmit. And you have to be consistent with it. Whatever yung number of applications na mapili mo, kailangan maging consistent ka.
And last, dapat i-track mo yung progress mo. So, lahat ng applications na sinasubmit mo, dapat meron kang spreadsheet na nilalagay mo dun yung link and yung status ng application mo. Ano yung ginamit mo na subject title for that posting and ano yung ginamit mo na cover letter. So, ayun ang gagawin ko kung magsisimula ulit ako. And kung gusto mo pang malaman kung paano ka mas makakakuha ng first client mo, is mag-subscribe ka lang dito sa channel ko and I will be posting a lot more videos on how to get your first client and what I would do in certain situations. And ayun lang para sa video na to. Salamat sa panonood and peace out.